Alis na ng gubat si Basilio nang makarinig siya ng kaluskos ng mga dahon at yabag ng mga pagpapalapit. Natanaw niya ang isang anino ng lalaki sa kabilang bahagi ng balete. Kumuha ito ng asarol at nagsimulang maghukay. Kinabahan si Basilio. Sa malaking pagtataka ay nakilala ni Basilio na ang lalaki ay si Simeon. Pinanood niya ito habang naghuhukay. Hindi nagtagal, napagod si Simeon at lumabas si Basilio sa pagkakakubli. Tutulungan ko ba kayo, Ginoo? 13 taon na po ngayon at inilibing ang aking ina sa puok din ito. At ikaliligaya ko kung ako'y makaganti naman sa inyo. Kilala mo ako? Isang taong napakadakila, isang taong ipinalalagay ng lahat liban sa akin na namatay na. Basilio, ikaw ay nakababatid ng isang lihim na maaaring ikasawi ko. Hindi kita papatayin sa pag-asang hindi ko ito pagsisisihan. Naglagalag ako at nagsikap ng 3 taon para makaipon ng malaking salapi upang may sagawa ang aking layon. Bumalik upang ibagsak ang masamang pamahalaan, padaliin ang kanilang pagkasira kahit na dumanak na maraming dugo. Kabataan na walang kasanayan at mapangarapin, hinihingi ninyo ang wikang Kastila, ngunit ano ang magiging hangarin ninyo? Ano ang inyong mapapala upang hindi kayo lalong magkaintindihan? Hindi po. Kung dahil sa Kastila ay mapapalapit tayo sa pamahalaan, magiging sanhi ito ng paglalapit-lapit ng mga pulo. Isang pagkakamali, ano ang gagawin ninyo sa wikang Kastila? Patayin ang wikang katutubo? Ipailalim ang iyong isipan sa ibang isipan at maging malaya? Lalo lang kayong magiging alipin. Sa halip ay tulungan mo ako. Gamitin mo ang iyong lakas sa kabataan upang kalabanin ang mga lihis na akala. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay nais kong mabuhay. Ginoo, napakalaki kong karangalan ang mapagtapatan ng inyong mga balak. Ngunit hindi ko magagawang gampanan ang inyong hinihiling. Ang hangarin ko lamang ay gamutin ang sakit ng aking mga kababayan. Kahit hindi ka handa sa aking hinihintay na pag-asa, sa araw na magbago ka ng paniniwala, ay hanapin mo ako sa aking tahanan sa eskolta at paglilingkuran kita ng buong puso.